Negosyong siomai lang ang tinda, mga kanegosyo. Kahit siomai rice pa yan, focus in one pa rin yan. Bakit mas kumikita pa yan kaysa sa negosyong maraming tinda? May pizza, may shawarma ka na, may milk tea ka pa, may burger, may fries ka pa dyan. Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung ninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Bakit kumikita pang siomai lang ang tinda kaysa sa maraming paninda? Tulad na lang ng may pizza ka na, may shawarma ka pa, milk tea ka pa, may burger ka pa, may fries ka pa. Ito, kwento ko lang, mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang ako malapit sa school ko, mga kanegosyo. Kasi taga Cavite ako, mga kanegosyo. Sa Cavite ako nag-elementary to high school. Gusto ko lang talaga maranasan yung pag-aaral sa Manila. At eventually napunta ako sa TIP. After ko graduate ng college, hindi na rin ako umalis sa pinagbo-boarding house ko kasi sobrang lapit sa biyahe lahat. Malapit ako sa MRT, malapit ako sa LRT, lahat ng biyahe. Biyaheng north, biyaheng south, biyaheng east, west, lahat nasa gitna. Nag-work ako as a sales representative, mga kanegosyo. Ilang taon din ako doon at napagdesisyonan ko na gusto ko talagang pasukin yung mundo ng pagdinegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho, mga kanegosyo. Hindi tayo dito para magsabi ng bakit pinili mo yung pagtatrabaho, hindi pagninegosyo. Marangal po yan, nagbibigay ng pagkain sa pagkainan at sa pamilya po natin. Ako, desisyon ko lang yon. Kaya gusto ko pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Bakit sari-sari store? Kasi madali buksan. Hindi ako marunong magluto. Ang purpose ko lang talaga para matuto. At mga kanegosyo, nung nagsisimula ako mag sari-sari store, hindi ko alam na ang sari-sari store walang focus in one. Ang sari-sari store, habang buhay kang reseller. Kasi hindi sa'yo yung produkto, hindi sa'yo yung brand, nire-resell mo lang yung mga produkto. Pangatlo, hindi mo may scale up ang sari-sari store, hindi natin ma-applyan ng franchising business model yan, distribution yan, manpower, software, licensing. Habang buhay ka dyan sa sari-sari store na reseller, mga kanegosyo. At never magiging grocery store ang sari-sari store, mga kanegosyo. Ang sari-sari store pag lumaki, malaking sari-sari store lang po siya. Hindi po totoo na magiging grocery ang sari-sari store dahil magkaiba ng business model, mga kanegosyo. Kung may sari-sari store ka ngayon, hindi ko sinasabing isara mo yan dahil kumikita yan. Ako, kumita din naman ako sa sari-sari store ko. Ang sinasabi ko dito, hindi mo siya mapapalaki. Kung may sari-sari store ka, mag-isip ka ng isang negosyo, halimbawa ice tube. Yung ice tube na negosyo, pero wag mo i-close yung sari-sari store mo, kumikita yan eh. Yung ice tube na negosyo, dun ka tunay na kikita, mga kanegosyo. Bakit? Pwede mong applyan ng distribution business model yan. Ikaw na ngayon yung nagbabagsak ng yelo sa palengke nyo, o sa kiosk, or sa mall pa yan. Distribution business model. Or kaya kukuha ka na ng mga dito sa lugar na to, ito yung magbabagsak ng yelo. Dito sa Cavite, ito yung magbabagsak ng yelo. Kumbaga, kukuha ka na ng distributor. Doon ka tunay nakikita, mga kanegosyo. Tulad lang din yan ng siomai lang ang tinda or siomai rice lang ang tinda. Focus in one, mga kanegosyo. Bakit ko kayo pinagpo-focus in one? Dahil maraming advantage. Advantage, una, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano man tinitinda mo.
Kung marami kang tinitinda, halimbawa may pizza, may burger, may siomai, may shawarma ka pa, pati yung mga marketing material mo, post mo sa social media, lahat magulo. Kasi hindi mo alam kung saan ka ba, ano ba yung pinaka-focus mo eh. Pati yung mga customer mo malilito. Pangalawa, yung inventory mo, mas namomonitor mo ng maayos kapag naka-focus in one ka lang. Pangatlo, kapag naka-focus in one ka lang, yung cash flow mo, mas namomonitor mo rin siya ng maayos. Yung pasok tsaka labas ng pera, napaka-importanting mamonitor natin yan. Kung naka-focus ka lang sa isa, mas namomonitor mo ng maayos yan. Ang mahirap sa mga negosyanteng nagsisimula ngayon, nawawala sa disiplina. Bakit kamo? Kapag nakakaranas kayo ng pagkalugi, halimbawa isang linggo ka ng lugi, isang buwan ka ng lugi, nag-iisip ka na kung anong idadagdag na produkto. At kapag ginawa mo yon, lalo kang malulugi. At kapag kumita ka naman, halimbawa ang isang negosyante kumikita na, nag-iisip na yan kung anong idadagdag na produkto. Mali mga kanegosyo. Bagkus, kapag kumikita ka na, isipin mo kung paano mo mai-scale up yung negosyo mo. Halimbawa, kung may siomai ka, ikaw yung gumawa, ikaw sa'yo yung produkto, brandingan mo yan, sabi mo Jepoy Siomai Rice, Boss Jepoy Siomai Rice, lagyan mo ng sistema, applyan mo ng franchising business model. Mas doon ka tunay nakikita. Yung magpa-franchise sa'yo mga kanegosyo, automatic, yung franchising fee, automatic profit na yon. Hindi ka na focus pa rin sa siomai. Pag in-applyan mo siya ng franchising business model, hindi ka na kumikita sa pagbebenta ng siomai per se. Kumikita ka na sa magpapa-franchise ng business mo sa franchising fee. Kumita man yung magpa-franchise sa'yo o hindi, yung profit ng franchising fee, hindi na nila pwedeng i-refund yun. Profit mo na yon. At doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa negosyo mo, applyan ng business model yan, hanapin ng community. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo siopa o siomai. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayo lahat. Peace.